Magpagpupugay sa inyong lahat na kumilos ngayong umaga na ito sa harap ng Department of Labor and Employment at nakaharap natin mismo si Secretary Tolentino. Para lang sa inyong kaalaman, ang ating diskusyon kay Secretary Tolentino, ipinaliwanag niya na siya mismo naniniwala na walang jurisdiction o walang kapangyarihan ang Regional Trial Court ng Pasig. Walang jurisdiction, walang kapangyarihan, ulitin ko. Ang Regional Trial Court ng Pasig na mag-issue ng PRO o injunction para pigilan ang 85 pesos na dagdag sahod na siyang naging desisyon ng Regional Wage Board ng National Capital Region. Yan ang sinabi ng Secretary of Labor. Walang kapangyarihan ng RTC Pasig. Kaya nakakapagtaka lang kung bakit sa media ang sinabi niya nung ito ay inisyu ng Regional Trial Court ng Pasig ay re-respetohin niya ang desisyon ng Regional Trial Court ng Pasig. Eh akala natin walang kapangyarihan. Illegal, ibig sabihin. Illegal at labag sa batas ang ginawa ng RTC Pasig. Kung yan ang tindig ninyo, Secretary Tolentino, dapat hindi yan sinusunod at hindi sinusunod ang proseso na nanggaling sa illegal na order o issuance ng RTC Pasig. Maliwanag yan sa mga desisyon ng Supreme Court na kapag ang korte ay walang jurisdiction, ang kanyang order ay maaaring baliwalain. Dapat ang naging tindig ng Department of Labor, babaliwalain namin ang illegal na order ng Pasig, ang illegal na TRO ng Pasig, at ipapatupad dapat ng Department of Labor ang kanyang sariling proseso at desisyon na nanggaling sa sarili niyang ahensya, ang Regional Wage Board ng NCR. Dapat hindi mapigil ang 85 pesos na dagdag sahod. Bawal na pigilin ng RTC Pasig yan. At dapat hindi magpadala si Secretary Tolentino sa ganyang klaseng illegal na order. Eh sinasabi niya, hindi, abogado na daw ang dapat mag-argumento. Bakit kailangan abogado ang dapat mag-argumento? Bakit hindi pumosisyon ang Department of Labor? Yan ang problema, mga kasama. Dinaan natin lahat sa proseso. Tayo ay nag-argumento, nagpagsinta ng mga position paper sa Department of Labor, sa kanyang Regional Wage Board ng National Capital Region. Ating ginamit ang batas. Dumaan tayo sa tamang proseso. Kabilanggot lang ang nakuha, 85 pesos. Maliit kumpara sa pangangailangan ng manggagawa. Ngunit ang kapitalista, kahit na dumaan na tayo mismo sa proseso ng batas, kahit dumaan na mismo tayo sa Department of Labor, ang kapitalista pwede niya lang bawiin ang batas. Pwede niyang labagin ang proseso niya. Pwede siyang pumunta sa korte na walang kapangyarihan. Pwedeng gumawa ng illegal ang korte na walang kapangyarihan sa ilalim ng udyok ng mga kapitalista. At kapag nakuha nila ang isang illegal na order, ito ay makakapagpigil ng dagdag sahod na dinaan natin sa tamang proseso. Talong-talo talaga ang manggagawa sa sistema ninyo, Secretary Tolentino. Mapaligal, mapa-illegal, panalo ang kapitalista. Ang manggagawa na dumaan sa legal na proseso, talo pa rin. Hindi pa rin matatabasa ang dagdag sahod. Panalo pa rin ang kapitalista kahit alam mo na at sinabi mo na at inamin mo na na walang kapangyarihan ng RTC Pasig. Sila pa rin ang panalo. Tuloy pa rin na hindi
manggagawa. Kahit gawin niya ang tama, ang mga nakasaad sa batas sa ilalim ng sistemang yan, siya pa rin ang talo. Siya pa rin. Kahit kakarampot at mumu lang ang binigay, dahil hindi naman kasya ang 85 pesos, yan ay mumu. Ang pangangailangan ng manggagawa araw-araw ay 1,315 for 12. 1,312 ayun. Ang latest na computation ng Ibon Foundation. Ang sweldo na manggagawa ay 695 dito sa NCR. Kahit itagdag mo 85 pesos, hindi pa rin kasya. Umuo na! Umuo na pahirapan pa! Pahirapan ang dilaang proseso! Nababatalima sa batas! Umuo na nga binawi pa rin! At pumayag kayo, Secretary Tolentino, sa pagbawi! Pumayag kayo na simpleng mag-argumento lang sa korte, pero hindi magkakaroon ng dagdag sahod. Hindi matutuloy yung maliit nyo lang ang binigay na 85 pesos. Sa ilalim ng sistema, lugi ang manggagawa. Kahit gumawa siya ng tama. Panalo ang kapitalista kahit gumawa siya ng mali at illegal. Kaya mga manggagawa, hindi nyo masisisi na galit kayo na manggagawa. At kayo ay sinisigil. Sinisigil kayo, Secretary Tolentino, at kasama na dyan ang buong administrasyon ni Bongbong Marcos. Dahil mukhang pudol-pudol lang yan dagdag sahod ninyo. Mukhang wala naman talaga kayong sinseridad na magkaroon ng dagdag sahod ng mga manggagawa. Mukhang konting kibot ng kapitalista. Mukhang kampi kayo sa mga kapitalista. Mukhang parte kayo ng sistema na lugi ang mga manggagawa. Yung mismo 85 pesos nga hindi mabanggit ni Bongbong Marcos sa kanyang SONA. Hindi mabagyabang. Yung pala, nakaporma na ang pambubudol sa manggagawa, nakaporma na ang pambabawi ng 85 pesos. Hindi ninyo masisisi ang mga manggagawa na nandito ngayon upang singilin kayo dahil sa pambubudol-budol ng gobyernong ito na kunwari nagbigay ng dagdag sahod, yun pala ay babawiin. At aming sinasabi at dinidiin, sangkot kayo sa pambubudol na yan. Hindi lang yung Regional Trial Court ng Pasig, hindi lang yung Arto Builders, o yung mga kapitalistang nagreklamo, parte kayo ng pambubudol-budol na yan. Kung hindi kayo parte ng pambubudol-budol na yan, dapat kinestyon nyo na at tinindigan ninyo ang sarili ninyong order. Tinindigan dapat ninyo na ipapatupad ninyo ang 85 pesos. Dapat tinindigan ninyo na hindi kayo susunod sa illegal na order ng Regional Trial Court ng Pasig. Hindi nyo susundin dahil illegal. Kontra sa batas. Kung talagang hindi kayo parte ng budol-budol na yan, itutuloy nyo dapat ang pagpapatupad ng dagdag sahod. Ngunit, maliwalag pa sa sikat ng araw, budol-budol ang lahat ng ito. Kunwari, binigyan ng manggagawa. Ngunit hayaan na isabotahiin. Sabotahi ito. Wala kami hindi kami nagkakamali sa aming pagtingin. Ito ay simpleng self-sabotage ng inyong sariling dagdag sahod upang kunwari binigay ninyo at kayo'y mabango pagdating sa manggagawa, ngunit hahayaan ninyo na manaig pa rin sa ulit-uli ang mga kapitalista. Walang maasahan sa inyo mga manggagawa. Wala. Kahit na sumunod na sa batas, ganyan pa rin. Yan ay isang karanasan na dapat hindi makalimutan ng mga manggagawa. Mga manggagawa, tingnan ninyo ang sistema. Mga manggagawa, tingnan ninyo ang Department of Labor. Mga manggagawa, tingnan ninyo ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Mga manggagawa, tingnan ninyo si Secretary Tolentino. At kapag nakita niyo sila
Sila ang mga nambubudol-budol sa inyo. Kaya mga manggagawa, ang ating karapatan ay hindi at makakalit sa mismo inaasahan lang natin ng mga budol-budol na yan na tumaliba sa kanilang mga mandato. Sa tumaliba sa batas, hindi natin maasahan si Marcos, si Tolentino, ang Department of Labor, ang buong sistemang ito. Hindi natin maasahan na ito'y gagana para sa atin. Kaya kailangan pilitin natin sila, magpalakas tayo, at sa pamamagitan ng ating lakas, itutulak natin sa pader. Itong Department of Labor na ito, itutulak natin sa pader. Si Secretary Tolentino, itutulak natin sa pader ang Malacanang na ibigay ang karapatan ng mga manggagawa dahil walang nire-respeto. Walang ibang nire-respeto ang mga yan, kundi kapag makita nila ang lakas at galit ng manggagawa at pinapangalan natin. Babalik tayo dito. Babalik tayo at ating iharap sa kanila ang lakas na yan at ang galit na yan ng ilusang manggagawa na hindi papayag na gugutumin at ibubudol-budol na lang sila ng administrasyon ito. Mabuhay ang uri manggagawa! Mabuhay ang masang Pilipino!